Hi everyone! Welcome to Suda Tech Reviews. So kagaya ng sinabi ko guys, ito yung latest na A-series ng Oppo. Ito yung kanilang A9 2020. At yung i-unbox at i-review natin ngayon ay yung 8GB na variant nila. So excited na ako guys na ipakita to sa inyo. So i-unbox natin. Okay, so pag open natin ang box, makikita natin agad yung document sleeve na merong Oppo branding. Ito yung phone. Tapos dito sa loob ng document sleeve guys, syempre nandiyan yung documentation, warranty card, etc. Plus, yung kanyang SIM ejector. At syempre yung napakagandang jelly case ng Oppo. Nagustuhan ko siya kasi frosted yung gilid niya. Ewan ko, parang ang gandang design lang para sa isang phone nun. Tapos makapal siya. Actually, mas makapal to dun sa Realme 5 na na-unbox natin last time. Okay, so tabi ko muna. So ito yung mismong phone, A9 2020. Ayan yung camera niya sa likod. Tabi muna natin. Tignan muna natin yung iba pang laman ng box. So, syempre nandito yung kanyang charging brick. At syempre hindi mawawala USB-C cable. At ito guys, bonus to. Ayan, meron siyang kasamang earphones na pwede nating isaksak sa 3.5mm jack. Hindi niya kailangan ng audio adapter para lang mapagana natin. So, meron talagang 3.5mm jack yung A9 2020. Okay, so tanggalin natin tong plastic dito sa phone. Ito siya guys. Meron akong naalala sa kulay niya tsaka sa design niya yung Redmi Note 8 Pro. Parang ganun yung itsura ng design or yung gradient color nitong A9 2020. Okay, pero ang kakaiba dyan guys ay yung shape ng kanyang fingerprint scanner. So dito sa likod makikita natin yung 4 na camera niya plus yung fingerprint scanner. Dito sa taas wala tayong makikita. Dito sa gilid yung power button niya or yung lock unlock button. At ang unique dyan guys, meron kayong makikitang kulay green dun sa gitna ng button. Yan. Ang ganda ng ginawa ng Oppo dyan. Tapos dito naman sa kabilang gilid, makikita natin yung volume rockers plus yung SIM tray. So, buksan natin yung SIM tray niya at tingnan natin kung siya ba ay hybrid o pwede tayong magsaksak ng dedicated microSD card plus dalawang SIM. So, tingnan natin. Ito siya guys. So, katulad ng mga Realme phones, meron siyang dedicated microSD card plus dalawang SIM. So, open ko siya guys, tapos habang sinisetup ko, pag-usapan muna natin yung specs. Okay, dito muna tayo guys sa display. So, meron siyang IPS LCD 6.5 inches 720p display na merong 270 ppi density. Pagdating naman sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 665 11nm. At on top of Android Pie 9.0, meron siyang ColorOS 6.1. Pagdating naman sa memory, yung pinakita ko sa inyo kanina na dedicated microSD card slot, kaya niyang mag-handle ng hanggang 256GB of microSD. Pagdating naman sa variants, meron siyang dalawang variants. Isang 4, tsaka isang 8GB of RAM. Parehas na merong 128GB of internal storage. Pagdating naman sa main camera, meron siyang quad camera. 48 megapixels 1.8 aperture yung main camera niya. 8 megapixels 2.3 aperture na ultra wide. 2 megapixels 2.4 aperture na mono lens. At 2 megapixels 2.4 aperture din na depth sensor para sa portrait. At capable siyang mag-shoot ng 4K at 1080p at 30 frames per second. At parehas siyang may gyro stabilization. Pagdating sa selfie camera, meron siyang 16 megapixels 2.0 aperture at kaya mag-shoot ng 1080p 30 frames per second. At lastly guys, sa battery, meron siyang 5,000 mAh na battery. Okay, so na-setup ko na siya guys. So, ito yung default wallpaper niya tsaka yung default na itsura niya after natin i-configure mula nung i-setup natin kanina. At masasabi ko guys, no, wala silang difference sa ColorOS ng Realme at dito sa ColorOS ng Oppo. Parehas na parehas lang. Pero by default, wala siyang app drawer. So i-enable natin yun guys. So, punta lang tayo ng settings, tapos home screen mode. Ayan. I-on lang natin yung app drawer at pagiging kagayang-kagaya na siya ng ColorOS ng Realme by default. Okay, pag-usapan natin guys yung top features na nagustuhan ko sa Oppo A9 2020. Dito muna tayo guys sa screen. Alam nyo ba guys na merong tatlong protection yung screen ng Oppo A9 2020? Meron siyang Corning Gorilla Glass 3 Plus protection. Explain ko na yan dun sa last video ko sa Realme 5 na yung Corning Gorilla Glass 3 Plus ay isa sa pinakabagong protection ng Corning Gorilla. Pagkatapos guys, bukod sa Corning Gorilla Glass 3 Plus, meron pa siyang sunlight screen. At dahil dun guys, mas madaling makita yung screen
ng Oppo A9 2020 kahit sa direct sunlight. Kapag nasa outdoor tayo or sobrang liwanag na environment, kitang-kita pa rin natin yung screen ng A9 2020. At lastly, meron siyang tinatawag guys na blue shield. Ito naman yung mag-iingat sa mata natin mula sa blue light. Yung blue light guys ay common sa mga cellphone, sa mga screen ng computer natin na kapag masyado tayo exposed doon, ang number one na effect niyan, mahihirapan tayong matulog. At ang isa pang epekto niyan, masisira agad yung mata natin. So, good to know na merong blue shield yung Oppo A9 2020. Okay, number 2 na nagustuhan ko sa kanya ay yung audio. Meron siya guys, dual stereo speakers na sobrang ganda ng quality guys. Ako na mismo magsasabi sa inyo, sobrang humanga ako sa quality ng sound ng speaker ng A9 2020. Ang reason guys, meron siyang Dolby Atmos. At para mapatunayan sa inyo guys na sobrang ganda, ito yung test. Because we are so used to hearing sound this way, we don't notice that it is merely a fraction. How does that sound? Okay, sunod na nagustuhan ko guys sa Oppo A9 2020 ay yung kanyang chipset. Snapdragon 665. At again, baka sabihin natin guys na luma na yan. Hindi po, ang mas luma ay yung 660. Yung 665 po ay release nitong April 2019 lang. So, bagong-bago pa yan guys. At ang maganda dyan, 20% lower ang power consumption ng Snapdragon 665 kumpara sa 660. So, better na yung performance, better pa yung power consumption. At pinag-uusapan na lang natin guys yung chipset, mag-Antutu benchmark tayo at magka-idea tayo kung gaano kabilis yung performance niya. Okay, total score niya guys, 118,077. At para makita pa natin yung total performance niya pagdating sa gaming, ito yung gameplay sa Asphalt 9. Okay, una natin itetest itong A9 2020 sa high quality mode ng Asphalt 9. So dito sa high quality guys, itatry ng Asphalt na i-generate lahat ng graphics pero depende pa rin yan sa kakayanan ng cellphone mo. So tingnan natin kung ma-generate lahat ng graphics dito sa A9 2020. Okay, so kitang-kita nyo naman guys na hindi kaya ng A9 2020 na ilabas lahat ng graphics ng Asphalt 9 at naramdaman ko talaga na madaming frame drops habang naglalaro ako ng Asphalt 9 dito sa A9 2020. So, try naman natin siya ngayon sa performance mode ng Asphalt 9. Okay, so dito naman guys, bawas na bawas yung graphics para bumilis yung gameplay natin. At yun yung nangyari dito sa A9 2020. Talagang nag-improve yung performance niya sa performance mode ng Asphalt 9. Although, meron pa rin pa ilan-ilan na frame drops, pero playable na siya kumpara dun sa high quality mode. Okay, next feature guys, na gustong-gusto ko sa A9 2020 ay yung battery niya. Kilala nyo naman ako guys, gustong-gusto ko yung phone na sobrang taas ng capacity ng battery or kung hindi naman mataas, mahaba yung battery life niya. So itong A9 2020 ay merong 5,000 mAh na battery at supported ng A9 2020 ang reverse charging via OTG cable. So kung meron pa tayong OTG cable guys, pwede nating isaksak dito yon tapos isaksak pa isang phone at magcha-charge yung phone na yon gamit yung battery ng A9 2020. Ganun kaganda yan. Okay, sunod na nagustuhan ko na feature ng A9 2020 guys, yung resolution niya. 720p lang. At palagi kong sinasabi na ang laking tulong nun guys para sa performance, overall performance at battery life ng isang phone. At alam ko na marami sa inyo ang ayaw ng 720p na resolution ng isang phone. Kapag nakita na yun sa specs, tinatalikuran nyo na. Pero sinasabi ko sa inyo guys, hindi nyo mapapansin na 720p lang resolution ng A9 2020. Isa to sa mga cellphone na merong 720p resolution na hindi mo mapapansin na talagang naka 720p lang siya. Ang ganda ng calibration ng kulay ng screen niya, sobrang ganda ng quality ng display niya. At sobrang mag-e-enjoy ka sa media consumption or kapag nanonood ka ng video, nag-YouTube ka dito sa A9 2020. Okay, last but not the least guys, yung pinaka gusto kong feature ng A9 2020 ay yung camera niya. Okay, so ulitin ko lang guys yung specs ng camera niya. So meron siyang 48 megapixels na main shooter plus 8 megapixels na ultra wide angle lens, 2 megapixels na portrait lens at 2 megapixels mono lens. At itong A9 2020 ay merong ultra night mode 2.0.
So ito guys yung mga nakunan kong pictures gamit yung camera ng Oppo A9 2020. Okay, so anong verdict natin sa phone na to guys? So, ito muna yung price niya. 15,990 pesos. At dinisign talaga guys yung Oppo A9 2020 para ma-enjoy natin yung buong araw natin na hindi nalolobat, pero at the same time, meron tayong powerful na chipset. Nandiyan yung Snapdragon 665 plus meron kang quad camera na merong 48 megapixels na main shooter at yung napakalaking battery niya na 5,000 mAh na battery na capable din na mag-reverse charging. So sulit ba guys yung Oppo A9 2020 para sa price niya? Masasabi ko guys na sobrang sulit. Kasi ako, simple lang ako eh. Okay lang sa akin yung 720p. Basta mahaba yung battery life. Hindi ako maaabala na mag-charge every now and then kapag ginagamit ko siya. Plus, ang ganda ng camera niya guys. Tapos, hindi rin naman ako gamer. So, okay din sa akin yung performance ng Snapdragon 665. Although, pwede pa rin ako mag-games. Hindi nga lang may generate lahat ng graphics. Pero pwede pa rin mag-game dito sa Oppo A9 2020. Tapos meron pa siyang 3.5mm jack, meron din siyang SD card slot na dedicated, plus magagamit mo pa yung dual SIM mo. Tapos 8GB of RAM guys, at 128GB of internal storage. Sobrang sulit nun guys para sa price niya, 15,990 pesos lang. So kagaya sinabi ko kanina, ito yung first Oppo phone na in-unbox at review natin dito sa channel at hindi ako na-disappoint guys. Maganda yung mga cellphone ng Oppo starting dito sa Oppo A9 2020. Ay, yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to kung nag-iisip kayong bumili ng Oppo A9 2020. At kung nakatulong, please hit the like button below at mag-subscribe na rin kayo guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.